Kristo Jesus. Binabati po namin kayong lahat ng mainit na pagmamahal mula sa aming mga puso. Ang ating mga bisita galing sa iba't ibang dako ng Europa, kagaya ng Austria, Germany, at ibang dako ng Italia. Ang sumusunod ay Como, Milan, Parma, Brescia, at Nice and Nizza. Ang ating International Executive Coordinator ng El Shaddai DWXI Prayer Partner Foundation International, America, Canada at Europa, si Sister May Hartberg, kasama ang mga international disciples galing sa Amerika, Canada, at ating bisita galing sa iba't ibang dako ng Switzerland. Ang ating pari ngayong si Monsignor Wilfredo Andre at ang ating chaplain Father Antonio Nerio, at munting palaala sa atin lahat, ngayong araw ay panawagang maging asin ng sangkalupaan at ilaw ng sandaigdigan. Para sa ating mga intention sa banal na misa, pasalamat ng El Shaddai DWXI Prayer Partner International Zurich Chapter sa ika-13 anibersaryo. Pasalamat ni Sister Virgie Moore and family. Healing, may panalangin para sa healing ni Angel Mizali. Prayer for the soul of Juan Bermas, Sigondina, Lolita, Rodinho, Lola Anaclito, Lola Maria. Thanksgiving personal intention. Thanksgiving Sister Melanie Mariano and family. Prayer for the soul of Brother Lino Armenta, Brother Rodolfo Armenta, Sister Maria Armenta, Brother Andres Armenta. Prayer for healing and deliverance of Christian Luis. Thanksgiving of Felix and Mila Swartz. Misa para sa kaluluwa ni Antero Gamis. Prayer for the soul of Juan Silvestri and Crispina, Pedro Vicenta Ginawan. Thanksgiving prayer for Virginia Moore and family. Prayer for successful operation of Annalisa Bermas and fast recovery. Prayer for the soul Lolo Zacarias, Lola Agripina, Lola Erin, Alex, Melchor, Bertha, Hans, Hogenberger, and Ivan. Prayer for the soul of Dr. Mary Joy Duroy. Thanksgiving Mass from Sister Phyllis Lice and family. Patnubay para sa masiglang pakipagbahagi sa pagdiriwang ng banal na misa sa ika-5 linggo ng karaniwang panahon. Pasikatin ang ating ilaw. Ngayon, ika-5 linggo sa karaniwang panahon, hinahamon tayo ni Jesus na maging ilaw ng mundo. Kung nais nating maging mga tunay na disipulo ni Kristo na siyang ilaw ng mundo, dapat maging malinis ang ating konsyensya. Ang asal natin dapat tumpakan ng pagmamahal, kalinisan, paggalang, katapatan. Sa gayon, maging maliwanag at makahulugan ang ating buhay at higit tayong magiging tulad ni Kristo. Ngayon, Pebrero ay Pro-Life Month. Tinatawagan tayong lahat na magpahalaga at magtanggol ng buhay. Sa pagdiriwang natin ngayon ng Eucharistia, alahanin ng buong paghanga at pagpasalamat lahat ng mataguyod sa kilosang pro-life.
na tutol sa maraming kalaban ng buhay. Hilingin din natin sa Panginoon, tulungan tayong pasikatin ang ating ilaw sa madilim na mundo sa pamagitan ng papahayag ng Ebanghelyo sa salita at sa gawa, gayon din sa katapatan ng paggalang ng pagsanggol at pangalagaan sa buhay. Sa ating pagsimula ng banal na misa, buksan ang ating mga puso at isipan. Inaanyahan ko na magsitayo ang lahat para sa ating pagbungad na awitin. Iisip ko yung sasabihin ko sa German, nalimutan ko. Guten Morgen. Magandang umaga po. Para sa mga Italianong narito, buongiorno. Sino pa ba mga bisita natin dito? Sa Greece, meron ba? Wala. Calimera? Wala. O may galing Israel, Jerusalem, wala? Boker Tov, wala na. Ano pa? Munich. Friends, si. Bonjour. 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 Anyway, papurihan natin, palakpakan ng Panginoon. Para kasi kayong lamig na lamig eh. Kailangan tayo narito ngayon, masaya. At gaya ng sabi sa pagbati, kailangan mainit ang ating pagdiriwang dahil tayo sa masamang tinipon ng Panginoon sa ika-13 taon anibersaryo ng El Shaddai Chapter dito sa Zurich. Palakpakan muli natin ang Panginoon. At kasama siyempre natin ang pinaka-chaplain ng Filipino community at spiritual director ng El Shaddai Zurich Chapter, Father Antonio Erenio. Madilim mo yung Although matagal na ho kami magkakilala niyan, kararating lang niya dito. At ako naman ay nagmisa sa Filipino Commissar Loser. Kaya kami ay may pinagsamahan na kami. Namasyal na kami magkakasama sa Lucerne, saan yung waterfalls? Anyway, mamaya ko yung kwentuhan, ito yung misa. Kaya hindi ko pa ho sinisimulan. Ngayon po, buksan natin ating puso at isipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, tayo ay muling hinahamon ng Panginoon sa mga pagbasa ngayon. Maging ilaw at asin ng mundo. Tagatanglaw sa iba, tagapagbigay lasa sa buhay ng ating kapwa-tao. Kaya sa mga pagkakataong tayo nakalimot, hindi natin nasundan at natupad ang panawagan ng Panginoon na maging asin at ilaw para sa ating kapwa. Atin munang pagsisihan ito, hilingin natin sa Kanya ang Kanyang mapagpalang pagpapatawad.
tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
aming makapangyarihan. Lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, 58, talatang 7 hanggang 10. Sa mundong pinagdilim ng kasalanan, ang mabubuting gawa ay tulad ng bukal ng liwanag. Sa sipi ngayon, malinaw na ipinahahayag ni Isaias ang mga asal ng liwanag na higit na kalugod-lugod sa Panginoon at ang magagandang ibubunga ng mga ito. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng puon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang mga masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag ng katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan? Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabang. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabang. Ang
malilimutan kahit isang saglit. Ano mang malitay, hindi siya takot. Matatag ang puso, may tiwala sa Diyos. Ay may liwanag sa taong Walang siyang takot, hindi nangangamba. Alam na magsiyang ang kaway niya, mabait na lukha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagmamahal. Buong karangalan siyang itataas. sa dilim ay may liwanag sa taong sa dilim ay may liwanag sa taong Ikalawang pagbasa mula sa unang aklat ng mga taga-Korinto, pangalawa, talatang 1 hanggang 5. Ang pangangaral ni Pablo sa Korinto ay simple. Sa pagpapahayag na katuon kay Kristo ipinako sa krus at nagtitiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang kanyang sinasariwa sa siping inapahayag ngayon para sa ating ikarangal at tularan. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, pinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiyak kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo, na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit na matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Mga minamahal ko mga kapatid, para sa ating lahat sa umagang ito, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po sa halik. Kala ko pinaupo na ni Father at siya mag-sermon na. Sabihin naman niya, inimbitahan ka pa galing Roma, ayaw mo pa magsalita. Father, salamat po muli sa inyong pagtanggap sa amin dito. At mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Papurihan natin at palakpakan ng Panginoon. Nung binabasa ko kanina yung mga listahan ng dumalo ngayon, tatampo ako. Wala nabanggit na galing sa Roma. Ako po'y galing sa Roma. And hindi ho, yun ay kasama nga sa... Sabi ko parang ito ay mini European Convention. Sa daming dumalo na iba't ibang lugar, naging mini European Convention tayo. No? So we've done that, the first European Convention sa Roma. And be ready. We hope there's another one. Ano, Sister May? Meron po ano? Worldwide, yeah. Oh, worldwide daw. Sus, talaga naman. Praise the Lord. Ano, talagang worldwide. Ibig sabihin, kumikilos talaga ang Panginoon sa atin sa buong mundo. Amen? Amen. Sabi doon sa maganda yung binasa kanina na yung ikalawang pagbasa, sabi doon, si San Pablo